Isang pirma lang, Florentina, at matatapos na ang pagiging pulubi mo. Iyan ang malupit na halakhak ni Doña Caridad habang nilalamon nila ang bibingkang niluto ko sa gitna ng malakas na ulan. Habang ako ay balot ng putik at panginginig, tinalikuran ako ng sarili kong dugo para sa salapi. Ngunit sa bawat patak ng luha ng bahay na ito, may lihim na babangon. Sino ang tunay na itinatapon? Ang bahay o ang kanilang konsensya? Isang pirma lang, Florentina, at matatapos na ang pagiging pulubi mo. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin kita palabas ng pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Caridad ay tila mga patalim na bumaon sa puso ni Flora, kasabay ng malamig na hangin na nanunuot sa kanyang basang kasuotan. Nakatayo si Flora sa gitna ng marangyang sala, habang ang putik mula sa kanyang lumang tsinelas ay dahan-dahang kumakalat sa makintab na sahig na yari sa Nara. Katatapos lang niyang bumaba mula sa bubungan sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at may mga bakas pa ng sariwang sugat dahil sa pag-aalis ng mga tuyong dahon na bumara sa mga alulod ng kanilang ancestral house. Ginawa niya iyon upang matiyak na hindi aapaw ang tubig patungo sa mga kabahayan sa ibaba, kung saan mahimbing na natutulog ang mga kapitbahay nilang matatanda at bata. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang mukha ng kanyang tiyahin na puno ng pandidiri ang sumalubong sa kanya. Sa hapagkainan, nakaupo si Rafi at ang kinatawan ng kumpanya na si Amara. Nilalantakan nila ang mainit na bibingka na buong pagmamahal na niluto ni Flora kaninang madaling araw para sana sa kanilang agahan. Ang bawat kagat ni Rafi sa malambot at malinamnam na kakanin ay tila pang-uuyam sa pagod ni Flora. You know, Flora, you look like a mess. Simula ni Rafi habang pinupunasan ng kanyang bibig ng mamahaling tissue. Sayang ang ganda mo kung magpapakalunod ka lang sa dumi ng lumang bahay na ito. This place is nothing but a pile of rotten wood. Pirmahan mo na yung waiver and you'll get your share. Makakaalis ka na sa hirap. Hindi nakaimik si Flora. Ramdam niya ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok na dumadaloy patungo sa kanyang likuran na nagdudulot ng panunuot ng ginaw sa kanyang buto. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng karayom at sinulid ay pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang likuran dahil sa hiya. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong tinuturing niyang pamilya ang siyang nagpaparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Naalala mo ba, Florentina? Muling nagsalita si Doña Caridad habang pinapaypayan ang sarili. Kung hindi dahil sa akin, baka kung saan na pinulot ang nanay mo noong nagkasakit siya. Kami ang gumastos, kami ang nag-aruga. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng simpleng pagbabantay sa gumuhong bahay na ito. You owe us your life. Ang pagbanggit sa kanyang yumaong ina ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Flora. Ang bawat hininga niya ay nagiging mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang pag-agos ng tubig sa mga dingding ng bahay. Sa ibang tao, ito ay sira-sirang tubo lamang, ngunit para kay Flora, ito ang tinatawag ng kanyang lolo na pag-iyak ng lupa. Ang bawat pagtulo ng tubig sa sahig ay lumilikha ng isang malungkot na himig na tila sumasabay sa kanyang pighati. Inilapag ni Amara ang isang gintong ballpen sa ibabaw ng mesa, katabi ng dokumentong magtatanggal kay Flora sa tanging alaala ng kanyang lolo.
Ang kintab ng pluma ay tila nanunukso, nangangako ng ginhawa kapalit ng kanyang dignidad. Ramdam ni Flora ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Ang amoy ng gata at sunog na dahon ng saging mula sa bibingka ay hindi na nagdudulot ng gutom, kundi ng labis na pagkasuklam. Dahan-dahang lumapit si Flora sa mesa. Ang kanyang bawat hakbang ay nagiiwan ng basang marka sa sahig. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Caridad, naghahanap ng kahit katiting na habag, ngunit tanging kasakiman at pagkainip ang kanyang nakita. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon ay tila isang telang marupok na biglang napunit sa gitna ng bagyo. Kinuha niya ang ballpen. Ang lamig ng metal ay sumugat sa kanyang nagagalos na palad. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay nilalamon ng buong lalawigan ng Bicol. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa labas, na tila mga daliring nagmamadaling kumatok sa bubungan, nagbababala ng mas malaking panganib na darating. Bakit ba ang mga taong pinag-aalayan mo ng iyong buong buhay ang siya pang unang maglulubog sa iyo sa putik ng kahihiyan? Bakit ang pagmamahal, kapag hinaluan ng pera, ay nagiging lason na pumapatay sa kaluluwa? Huminto ang dulo ng ballpen sa tapat ng linyang nakalaan para sa kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sala ay mas nakatutulig pa kaysa sa kulog sa labas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang masakit na pagkakaisip. Kapag pinirmahan niya ito, hindi lamang ang bahay ang mawawala sa kanya, kundi pati ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Bit-bit ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahang binitawan ni Flora ang gintong panulat. Ang pagtama nito sa matigas na kahoy ng mesa ay lumikha ng isang maikling tunog na tila hudyat ng kanyang pansamantalang pagrerebelde. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tinalikuran niya ang mapanuring mga mata ng kanyang tiyahin at ang mapang-uyam ng ngiti ni Raffy. Lumakad siya patungo sa kusina, ramdam ang bawat hapti ng kanyang mga sugat na nadidikit sa basang tela ng kanyang damit. Saan ka pupunta, Florentina? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng awtoridad na tila hindi tumatanggap ng pagtanggi. Ngunit hindi huminto si Flora. Pumasok siya sa madilim na bahagi ng kusina kung saan ang amoy ng usok at luma ng kahoy ang kanyang tanging kasama. Dito, sa gitna ng katahimikan, mas lalong naging malinaw sa kanyang pandinig ang bawat daloy ng tubig sa loob ng mga dingding. Ang bawat patak na tumatama sa mga palayok ay tila isang paalala ng kanyang mga nakalimutang pangarap. Isinandal ni Flora ang kanyang noo sa malamig na ibabaw ng lababo. Naalala niya ang kanyang ina, ang babaeng namatay na may pasasalamat sa mga taong ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanyang anak. Utang na loob, bulong niya sa sarili. Isang salitang Filipino na dapat sana ay tungkol sa pagmamahalan, ngunit sa kamay ni Doña Caridad, ito ay naging isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Naalala niya ang mga taon ng kanyang kabataan na ginugol niya sa pagsisilbi sa bahay ng kanyang tiyahin, ang paglalaban ng kanilang mga mamahaling damit, habang ang kanyang sariling mga kamay ay unti-unting nagkakalyo at nasusugatan. Isang dahan-dahang paggalaw sa labas ng pintuan sa likod ang kumuha sa kanyang atensyon. Ang anino ng isang tao ay aninag sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Sa takot na baka isa ito sa mga tauhan ni Raffy,
Hinawakan ni Flora ang isang lumang itak, ngunit agad din niyang binitawan ito nang makilala ang pamilyar na figura. Flora, ako ito, si Nestor. Binuksan ni Flora ang pinto at sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng basang lupa. Nakatayo doon si Nestor, basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Flora mula sa ibang tao. Walang salitang binigkas ang lalaki. Sa halip ay iniabot niya ang isang maliit na balot na nakabalot sa plastic. Para sa'yo. Alam kong kailangan mo ito sa pag-iikot mo mamaya sa ilalim ng bahay, sabi ni Nestor. Nang buksan ito ni Flora, nakita niya ang isang bagong flashlight, matibay at maliwanag. Isang simpleng bagay, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang tanglaw sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri nang tanggapin ni Flora ang regalo. Ang init mula sa balat ni Nestor ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nanghihinang katawan. Sa isang saglit, ang ingay ng bagyo at ang malulupit na salita ni Doña Caridad ay naglaho. May kung anong ligaya, isang kilig na pilit niyang itinago ang sumibol sa kanyang dibdib. Salamat, Nestor. Bakit mo ba ginagawa ito? Mahinang tanong ni Flora. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa emosyon. Tumingin si Nestor sa malayo, sa direksyon ng mga riles ng tubig na ginawa ng lolo ni Flora. Dahil naniniwala ako sa iyo, Flora, at naniniwala ako sa lolo mo, huwag kang susuko. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag ng bumukas ng marahas ang pinto ng kusina. Nakatayo doon si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap na handang magpakawala ng kidlat. Tiningnan niya si Nestor ng may pandidiri bago ibinaling ang kanyang matalas na tingin kay Flora. Kaya pala matigas ang loob mo dahil may tagapagtanggol ka na? Uyam ng matanda. Lumapit siya kay Flora. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang paghampas sa puso ng dalaga. Makinig ka sa akin, Florentina. Kung akala mo ay matatapos ito sa hindi mo pagpirma, nagkakamali ka. Bukas na bukas din, kung wala pa sa kamay ko ang dokumentong iyan, ipapa-evict ko ang lahat ng mga squatter na nakatira sa paligid ng lupang ito. Isang salita ko lang, mawawalan ng tirahan ang pamilya ni Mang Isko at ang lahat ng mga batang pinapakain mo ng bibingka. Napahawak si Flora sa gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Alam ni Doña Caridad ang kanyang kahinaan, ang kanyang malasakit sa kapwa. Hindi mo kayang gawin iyon, Tiang, pautal na sabi ni Flora. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Caridad. Isang tunog na mas nakakapanghilakbot kaysa sa kulog sa labas. Subukan mo ako, Florentina. Tingnan natin kung hanggang saan ang paninindigan mo kapag nakita mong umiiyak sa gutom ang mga batang iyon sa gitna ng kalsada. Iniwan ni Doña Caridad ang kusina. Ang kanyang anino ay tila isang itim na tabing na tumakip sa huling pag-asa ni Flora. Naiwan si Flora na nakatitig sa dilim, hawak ang bagong flashlight ni Nestor, habang ang tanong ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Alin ang mas mahalaga, ang alaala ng nakaraan o ang buhay ng mga taong umaasa sa kanya sa kasalukuyan? Nanginginig ang mga kamay ni Flora habang binubuhay niya ang liwanag mula sa flashlight na ibinigay ni Nestor. Ang sinag nito ay pumilas sa makapal na kadiliman ng silong ng lumang bahay. Sumunod sa kanya si Nestor.
Ang bawat hakbang nila sa malamig at mabatong lupa ay nagpapadala ng kaba sa dibdib ng dalaga. Dito sa kailaliman, mas malinaw sa pandinig ang tinatawag nilang pag-iyak ng bahay. Ang walang tigil na pagdaloy ng tubig sa loob ng mga tubong luwad ay tila isang mahabang panaghoy, parang mga luhang hindi natutuyo mula sa isang matandang pusong nangungulila at humihingi ng katarungan. Isinandal ni Nestor ang kanyang palad sa mamasamasang pader. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mga lumang laryo na binuo pa ng lolo ni Flora. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat niyang pinawi ang makapal na lumot at putik na matagal nang kumubli sa katotohanan. "Tingnan mo ito, Flora," tawag ni Nestor. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha na bumasag sa lungkot ng paligid. Lumapit si Flora at itinutok ang liwanag sa bahaging itinuturo ng binata. Sa ilalim ng dumi ay may mga nakaukit na kakaibang marka at linya, mga hugis na hindi basta-basta ginawa ng kalikasan. Tila ba ang buong pundasyon ng bahay ay isang malaking mapa na sadyang inukit sa bato. Nang sulyapan ni Flora si Nestor, nakita niya ang kislap sa mga mata nito, isang liwanag ng pag-asa na unti-unting pumapawi sa bigat ng kanyang mga alalahanin. Sa sandaling iyon, habang magkalapit ang kanilang mga balikat at naghahalo ang kanilang mga hininga sa lamig ng silong, naramdaman ni Flora ang isang tahimik na kalinga. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May isang taong naniniwala sa halaga ng kanyang ipinaglalaban. Ngunit bago pa man nila maintindihan ang buong kahulugan ng mga ukit, ang katahimikan ay ginahasa ng serye ng mabibigat na pagyapak mula sa itaas na palapag. Ang mariin na pagdidiin ng mga paa sa sahig ay nagpabagsak ng ilang butil ng alikabok mula sa kisame pababa sa kanilang mga balikat. May naghahanap kay Flora at ang presensya nito ay nagdadala ng masamang pangitain. Nang umakyat silang dalawa pabalik sa sala, nadatnan nila si Amara. Ang kinatawan ng kumpanya ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling damit ay walang kahit anong bakas ng dumi o ulan. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa kabuuan ng bahay, puno ng paghamak at malamig na pagkalkula. "Flora, I really don't understand why you're making this so hard for everyone." Panimula ni Amara, ang kanyang tinig ay matalim at walang puwang para sa awa. "Be practical. Hindi mo makakain ang alaala. Look at you, nabubuhay ka sa barya-barya mula sa pagtitinda ng bibingka habang nakaupo ka sa isang ginto. But this gold is useless kung hinahayaan mo lang mabulok. My company will give you enough money to start a real life. Huwag mong sayangin ang grasya." Tinapunan ni Flora ng tingin ang babaeng nasa kanyang harapan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang pangingimay ng kanyang mga sugatang daliri, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. "Ang halaga ng bahay na ito ay hindi nasusukat sa perang iniaalok ninyo. Buhay ito, Amara. Hindi ninyo naiintindihan dahil ang tingin ninyo sa lupa ay para lamang patayuan ng istrukturang pagkakakitaan." Isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. "Buhay ba ang tawag mo rito? This is a sinking ship, Flora. At kung ayaw mong sumakay sa life vest na ibinibigay namin, hihilahin ka ng sarili mong pamilya palubog hanggang sa tuluyan kang malunod. Think about it before it's too late." Tinalikuran ni Amara si Flora. Ang paglisan nito ay nag-iwan ng nakasusuyang amoy ng matapang na pabango na tila sumakal sa hangin ng matandang bahay. Naiwan si Flora na nakakuyom ang mga kamao
Ang kanyang dibdib ay nagbabaga sa halo-halong galit at labis na panghihina. Pinisil ni Nestor ang kanyang balikat, isang tahimik na pagpapagaan sa kanyang kalooban, bago ito nagpaalam upang kumuha ng iba pang kagamitan para suriin ang mga natuklasang ukit sa ilalim ng lupa. Nang mag-isa na lamang siya, nagtungo si Flora sa lumang kwarto ng kanyang lolo. Ang amoy ng sinaunang tabako at pinatuyong dahon ng kampor ay yumakap sa kanya, nagpapaalala ng mga panahong may nagtatanggol pa sa kanya mula sa kalupitan ng mundo. Lumuhod siya sa tabi ng sinaunang kama na yari sa kamagong, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak at sumama sa halumigmig ng kahoy na sahig. Habang pinupunasan niya ang basa sa sahig gamit ang dulo ng kanyang palda, may napansin ang kanyang mga daliri. Isang piraso ng tabla sa ilalim ng kama, ang tila nakaumbok at maluwag. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, pilit niyang inangat ang kahoy. Sa ilalim ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, bumungad sa kanya ang isang maliit at kinalawang na kahon na bakal. Ang lamig ng bakal nang hawakan niya ito ay tila isang bulong mula sa nakaraan, nagtatago ng isang lihim na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o ang huling mitya ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang ikinubli ni Flora ang kinalawang na kahon sa ilalim ng kanyang makapal na balabal nang marinig niya ang mabibigat na yabag na papalapit sa kanyang silid. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang babala, isang marahas na pagising mula sa panandaliang pag-asa na hatid ng kanyang natuklasan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na naghahanap ng malalabasan sa gitna ng panganib. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Rafi. Hindi tulad ng kanina, ang kanyang mukha ngayon ay nababalot ng isang pekeng ngiti. Isang ngiting madulas at mapanlinlang, katulad ng ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Inayos ni Rafi ang kanyang mamahaling polo na tila ba walang bagyong nagaganap sa labas. Flora pinsan, simula niya, ang boses ay sadyang pinalambot na tila isang pelus na may nakatagong tinik. Let's not fight anymore. Nakakapagod din ang laging may tension sa pamilya, di ba? Bakit hindi tayo mag-dinner sa bayan? My treat. Pag-usapan natin ng maayos ang lahat, away from this depressing house. Tumingin si Flora sa kanyang pinsan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng balabal, mahigpit na nakakapit sa bakal na kahon. Alam niyang ang bawat matamis na salitang lumalabas sa bibig ni Rafi ay may kalakip na pait. Sa loob ng maraming taon, natutunan na niyang basahin ang bawat pagkilos nito. Ang pag-iwas ng tingin, ang pagkumpas ng kamay na tila ba lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi ako gutom, Rafi. Mahinang sagot ni Flora. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. At alam nating dalawa na walang dinner ang makakaayos sa balak ninyong gawin sa bahay na ito. Bumakas ang inis sa mga mata ni Rafi, ngunit agad din itong naglaho. Masyado kang seryoso, Flora. You're always like that. Sige, kung ayaw mo, hihintayin na lang kita magbago ang isip. Nang lumabas si Rafi ng silid, hindi agad gumalaw si Flora. Nanatili siyang nakatayo, nakikinig sa bawat tunog ng paglayo nito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang sumunod, naglalakad ng walang ingay sa madilim na pasilyo. Napatigil siya nang marinig niya ang mahinang bulong ni Rafi mula sa beranda. Kailangan ko ang pera, Amara. This resort deal is my only way out. Mabilis na sabi ni Rafi sa kanyang telepono
Ang boses ay puno ng desperation at takot. Huwag mo akong takutin tungkol sa mga utang ko sa sugal. I will get that signature. Kahit anong mangyari, mapapapirma ko si Flora. Just give me more time. Ang bawat salita ni Raffy ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Flora. Ang kanyang sariling pinsan, ang kalaro niya noong bata, ay handang itapon ang kanilang kasaysayan at ang kaligtasan ng buong baryo para lamang mabayaran ang kanyang mga bisyo. Ang pait na kanyang nararamdaman ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang tiwalang matagal ng basag ay tuluyan ng naging alabok sa gitna ng bagyo, nang lumaon sa gitna ng kanyang pag-iisa sa madilim na kusina, dumating si Nestor. Ang amoy ng langis ng makina at ang sariwang halumigmig ng ulan ay muling pumuno sa silid. Lumapit si Nestor sa kanyang lumang makinang panahi, ang makinang matagal nang hindi gumagana dahil sa kalumaan. Walang kibo ang binata. Dahan-dahan niyang inayos ang bawat tornilyo at nilagyan ng langis ang bawat bahagi ng bakal. Lumapit si Flora at pinanood ang bawat galaw ni Nestor. Sa gitna ng lahat ng panggigipit ni Raffy at Caridad, ang simpleng pagkilos na ito ni Nestor ay tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Bahagyang nagdampi ang kanilang mga kamay nang abutin ni Flora ang isang maliit na bahagi ng makina. Ang init mula sa balat ni Nestor ay tila isang pangako. Isang pangako na sa kabila ng lahat ng panloloko, may isa pa ring tao na handang manatili sa kanyang tabi. Salamat, Nestor, bulong ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Inaayos mo hindi lang ang makina, kundi pati ang tiwala ko. Ngumiti si Nestor, isang ngiting tila sikat ng araw sa gitna ng makulimlim na hapon. Hindi kita pababayaan, Flora. Ang bawat tahi mo ay may kwento, at ang kwentong iyon ang magliligtas sa atin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naghatid ng pangamba. Pagkaalis ni Nestor, dumiretso si Flora sa kanyang maliit na bodega kung saan nakatago ang mga kagamitan ng kanyang lolo at ang susi sa huling lihim ng bahay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang ang pintuan ng bodega ay bahagyang nakabukas. Nagmamadali siyang lumapit sa pinagtataguan ng susi sa ilalim ng isang lumang paso. Wala na ito doon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang malakas na tambol na hindi humihinto. Lumingon siya at nakita ang anino ni Raffy na mabilis na naglalakad palayo, patungo sa madilim na bahagi ng bakuran, hawak ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng kidlat. Ninakaw ni Raffy ang tanging susi na magbubukas sa katotohanan. Bakit ba ang mga taong dapat mong asahan ang siya pang nagnanakaw ng huling pag-asa na mayroon ka? Ang kalangitan sa ibabaw ng lalawigan ng Bicol ay tila isang dambuhalang pasa, mabigat, nangingitim, at nagbababala ng isang matinding hapdi na malapit ng kumawala. Ang bawat ihip ng hanging habagat ay may dalang amoy ng basang alikabok at nabulok na dahon, isang amoy na nagpapagunita kay Flora sa bawat sakuna na hinarap ng kanilang pamilya. Sa loob ng kusina, pinapanood niya ang mabilis na paggalaw ng mga ulap na tila mga nagmamadaling anino na nagnanais lumamon sa natitirang liwanag ng hapon. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang maliit na kaluskos ang narinig niya mula sa pintuan. Ang dahan-dahang pagtulak sa kahoy ay nagpakita sa mahiyaing mukha ni Tala. Ang bata ay balot ng isang luma at kupas na kapote at ang kanyang mga paa
ay puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng madilim na paligid. Ate Flora, mahinang tawag ng bata, ang boses ay tila isang maliit na kampanilya sa gitna ng nagbabadyang unos. Para sa inyo po. Salamat po sa bibingka kanina. Gustong-gusto po ni nanay. Iniabot ni Tala ang isang maliit na kumpol ng mga bulaklak ng kalyos, mapuputi at mababangon sa kabila ng pagiging ligaw. Kinuha ito ni Flora at dahan-dahang hinawakan ang malamig na mga daliri ng bata. Ramdam niya ang isang kirot sa kanyang puso, isang kirot ng pasasalamat at takot. Ang mga taong katulad ni Tala ang dahilan kung bakit hindi niya maiwan ang bahay na ito. Ang bawat piraso ng kakanin na kanyang ibinibigay ay hindi lamang pagkain, kundi isang ugnayan ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Salamat, Tala. Pero bakit ka lumabas? Sobrang delikado. Look at the sky. Baka abutan ka ng malakas na ulan sa daan. Pag-aalala ni Flora habang maingat na inaayos ang buhok ng bata. Malapit lang naman po kami, ate. Sige po, babalik na ako bago magalit si nanay. Sagot ni Tala bago mabilis na tumakbo palayo. Ang kanyang maliit na figura ay unti-unting nilalamon ng lumalalang kadiliman. Nang makaalis ang bata, binalot muli si Flora ng isang kakaibang kaba. Kinuha niya ang flashlight na ibinigay ni Nestor at lumabas patungo sa likuran ng bahay. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak ng madalang. Ang bawat butil ay tila mabigat na daliri na tumatama sa kanyang balat. Itinutok niya ang sinag ng ilaw sa mga riles ng bato na ginawa ng kanyang lolo. Ang mga daanang dapat ay malayang dinadaluyan ng tubig. Napatigil si Flora. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng isa sa mga pangunahing riles, makikita ang makapal na bunton ng mga bato at graba na sadyang itinambak doon. Hindi ito dala ng agos. Maayos ang pagkakalagay ng mga ito, tila isang pader na pilit na binubulag ang mata ng lupa. Diyos ko, bulong ni Flora. Ang kanyang tinig ay nalunod sa biglang paglakas ng hangin. Sadyang hinaharangan nila ang daloy. They are inviting the disaster. Sinubukan niyang alisin ang mga bato gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang mga ito ay sadyang mabigat at nakabaon na sa putik. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding galit. Ang kanyang sariling dugo, si Rafi, ay handang isakripisyo ang buong barangay para lamang mapatunayan na ang bahay na ito ay wala ng silbi. Ang kalupitan ng tao ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang bagyong maaaring ibagsak ng langit habang pilit niyang kinakamot ang putik. Ang biglang pagliwanag ng buong paligid dahil sa isang matalim na kidlat ay nagpakita sa kanya ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang tubig sa itaas na bahagi ng bundok ay nagsisimula ng mag-ipon at dahil sa harang na ginawa ni Rafi, ang agos ay unti-unting lumilihis patungo sa mababang bahagi ng komunidad, doon sa kumpol ng mga barong-barong kung saan nakatira si Tala. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay biniyak ng isang matinis at desperadong sigaw mula sa ibaba. Isang tinig na puno ng takot at humihingi ng saklolo. Ang tinig na iyon ay pamilyar at ito ay nagmula sa direksyon kung saan kakapunta lang ng maliit na batang nag-alay sa kanya ng bulaklak. Tala. Ang tanging naisigaw ni Flora habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba, kasabay ng tuluyang pagbuhos ng langit ng isang mapanirang ulan. Walang konsensya ang ulan, ngunit mas walang awa ang kamay
na sadyang bumubulag sa daluyan ng tubig. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, tumatakbo si Flora patungo sa kinaroroonan ng sigaw ni Tala. Ang kanyang mga paa ay pabalbal na humahampas sa malambot at madulas na putik. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na bulto sa likod ng kanilang ancestral house. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lampara, nakita niya si Rafi na may kasamang dalawang lalaki. Ang mga ito ay abala sa pagbubuhos ng malapot at kulay abong semento sa pangunahing riles ng tubig na binuo ng kanyang lolo. Rafi, anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Flora na agad nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Hindi sumagot ang kanyang pinsan. Sa halip, isang malamig at kalkuladong tingin lamang ang ipinukol nito sa kanya habang patuloy ang mga lalaki sa pagtatabon. Ang bawat pala ng semento na bumabaon sa riles ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kasaysayan. Sa sandaling iyon, ang bahay ay naglabas ng isang kakaibang tunog, isang mataas at matinis na huni ng hanging nagpupumiglas sa loob ng mga tubong luwad. Hindi na ito ang malungkot na hikbi na nakasanayan ni Flora. Ito ay isang hiyaw ng matinding paghihirap, tila isang nilalang na sinasakal at pilit na pinatatahimik. Ramdam ni Flora ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang presyo ng tubig na hindi makadaloy ay unt-unting nagpapahirap sa pundasyon ng gusali. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat ukit na sinuri nila ni Nestor kanina ay tila nagdurugo sa kanyang balintatao. Ito ang pagtataksil sa kadiliman, isang krimen laban sa kalikasan at sa sariling dugo. Stop this, Rafi! Malulunod ang mga tao sa ibaba. Buong lakas na hiyaw ni Flora habang sinusubukang lapitan ang Riles, ngunit mabilis siyang hinadlangan ng isa sa mga lalaki. Para sa kabutihan ito ng lahat, Flora, muling lumitaw ang boses ni Doña Caridad mula sa kadiliman. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang malaking itim na payong, tuyong-tuyo at malayo sa dumi ng lupa. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng katarungan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Kailangan nating patunayan na ang sistemang ito ay palpak na. Kung may maperwisyo man, ikaw ang sisisihin nila dahil sa pagmamatigas mong huwag ipasuri ang bahay sa mga eksperto ng kumpanya ni Amara. Ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Ang gaslighting na ito ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na latay. Itinuturo siya bilang may sala sa isang sakunang sila mismo ang lumilikha. Napaluhod si Flora sa putik. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakamot sa sementong nagsisimula ng tumigas. Ang bawat kuko niya ay nagdurugo na, ngunit wala siyang nararamdamang hapti kundi ang labis na pait ng katotohanan. Tiyang, si Tala ay nasa ibaba. Pagmamakaawa ni Flora, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panginginig ng katawan. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Doña Caridad. Sa kabilang dako, ang mga boses ng mga nagagalit na kapitbahay ay nagsisimula ng lumapit. Ang liwanag ng kanilang mga sulo at flashlight ay tila mga naglalakad na bituin sa gitna ng unos. Ngunit ang dala nilang balita ay hindi pag-asa, kundi poot. Dahil sa pagbabara ng tubig, ang baha sa ibaba ay mabilis na tumaas. At ang tanging nakikita nilang dahilan ay ang mahiwagang bahay ni Flora na ayaw ipagalaw. Nasaan si Florentina? Kasalanan niya ito.
Ang sigaw ng isang lalaki na pamilyar kay Flora. Bumaling si Doña Caridad sa mga dumarating na tao. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang mapagkunwaring lungkot. Pasensya na kayo mga kapitbahay. Sinubukan kong kausapin ang aking pamangkin, pero mas mahalaga sa kanya ang lumang bahay na ito kaysa sa kaligtasan ninyo. Naiwan si Flora na nakalubog sa putik, napapalibutan ng poot ng mga taong dati niyang pinapakain at tinutulungan. Ang lamig ng ulan ay tila nagiging yelo sa kanyang balat at ang bawat hininga niya ay nagiging isang pakiusap sa langit. Sa huling sandali bago ang dilim, nakita niya ang isang malaking lamat na unti-unting gumagapang sa dingding ng ancestral house. Isang sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Maari pa bang itahi ang tiwala kapag ang bawat hibla nito ay sadyang pinutol ng sarili mong pamilya? O hahayaan na lamang na lamunin ng baha ang lahat ng alaala ng kabutihan? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit ay tila naging mga kuko ng isang halimaw na kumakamot sa balat ni Flora. Ang dilim ng gabi sa lalawigan ng Bicol ay biniyak ng baha, hindi ang malinis na tubig mula sa ulan, kundi ang madumi at mabahong baha na humalo sa basura at dumi ng kalsada dahil sa baradong riles ng ancestral house. Mula sa kanyang kinaroroonan sa putikan, nakita ni Flora ang kawan ng mga tao na papunta sa kanya. Ang kanilang mga sulo at ilaw ay tila mga naglalakad na apoy ng puot. Kasalanan mo ito, Flora. Mapapatay mo ang pamilya ko. Ang sigaw ni Mang Isko, ang mangingisdang madalas niyang bigyan ng libreng bibingka. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pasasalamat ay nababalot na ngayon ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil sa pagkagahaman mo sa lumang bahay na ito, ang lahat ng gamit namin ay nilamon na ng baha. Sinubukan ni Flora na tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila na madaling bumibigay. Mang Isko, hindi po. May nagbara sa Riles. Sinadya nila. Ang pautal-utal niyang sagot. Ngunit ang kanyang tinig ay tila isang maliit na bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sino nga ba ang maniniwala sa isang mahirap na though may laban sa mga salita ng isang makapangyarihang donya? Tumingala si Flora sa beranda ng bahay. Doon, nakatayo si Doña Caridad sa gitna ng tuyo at maliwanag na bahagi ng mansyon. Hawak nito ang isang baso ng mainit na tsaa at sa kabila ng gulo sa ibaba, ang isang munting ngiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malalim na bangin. Ang isa ay nasa rurok ng kapangyarihan habang ang isa ay nilulunod sa putik ng kahihiyan. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kawalan ng katarungan, ang panoorin ng taong sumisira sa iyo habang sila ay komportable sa kanilang kinalalagyan. 8 Flora, too long po. Ang matinis na tinig na iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Flora. Sa gitna ng mabilis na agos ng tubig na bumababa mula sa ancestral house patungo sa mga barong-barong, nakita niya si Tala. Ang bata ay pilit na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot at ginaw. Ang bulaklak na ibinigay nito kay Flora kanina ay wala na. Pinalitan ng maruming tubig na unti-unting tumatabon sa kanyang maliit na figura. Tala, huwag kang bibitiw! Buong lakas na hiyaw ni Flora. Sinubukan niyang lumusong sa agos, ngunit ang bigat ng putik sa kanyang palda
ay humihila sa kanya pababa. Ang bawat hakbang niya ay tila pakikipaglaban sa kamatayan. Sa isang iglap, isang malaking bulto ng mga basura at troso ang dumaan sa gitna ng agos. Ang piraso ng kahoy na kinakapitan ni Tala ay biglang nahati. Nakita ni Flora ang panlalaki ng mga mata ng bata. Ang bibig nito ay bumuka para sumigaw, ngunit tanging maruming tubig ang pumasok doon. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kidlat, ang maliit na kamay ni Tala ay dahan-dahang lumubog at nilamon ng mabilis at madilim na agos ng baha. Hindi! Tala! Ang hiyaw ni Flora ay binalot ng katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ang mundong dati ay puno ng kulay ng bibingka at mga tahi ng pangarap, ay tuluyan ng naging itim at malamig. Sa gitna ng ulan, ang tanging natitira ay ang tanong na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Mayroon pa bang puwang ang kabutihan sa isang mundong pinatatakbo ng kasakiman? Walang pag-aalinlangang naitulak ni Flora ang kanyang sarili sa gitna ng nagngangalit na agos ng baha. Ang lamig ng tubig ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang balat. Ngunit wala siyang nararamdamang hapdi kundi ang matinding takot para sa buhay ni Tala. Ang maruming tubig na humahalo sa putik at mga basura ay pilit siyang inilulunod. Ang bigat ng kanyang basang palda ay tila isang dambuhalang kamay na humihila sa kanya patungo sa kailaliman. Tala, kumapit ka! Ang hiyaw ni Flora, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang matikas na bisig ang biglang yumakap sa kanyang baywang. Isang pamilyar na init ang dumampi sa kanyang naninigas na katawan. Si Nestor. Ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kidlat. Flora, huwag! Masyadong malakas ang agos. Ang sigaw ni Nestor, habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang matibay na haligi ng ancestral house. Nestor! Si Tala! Nilamon siya ng tubig! Ang pagsusumamo ni Flora, ang kanyang mga luha ay humahalo na sa ulan. Hindi nagdalawang isip si Nestor. Gamit ang isang mahabang lubid na nakatali sa kanyang baywang, dahan-dahan niyang inalalayan si Flora patungo sa bahagi kung saan huling nakita ang bata. Ang bawat galaw nila ay isang pakikipagpatayan sa kamatayan. Ang tubig ay humahampas sa kanilang mga dibdib, tila isang galit na hayop na ayaw magpaawat. Sa isang sandali ng katahimikan sa gitna ng unos, nakita nila ang isang maliit na kapote na nakasabit sa isang nakatumbang puno ng saging. Doon, nakita nila si Tala, maputla at halos hindi na humihinga. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang sanga sa kabila ng panghihina. Mabilis na kumilos si Nestor. Sa tulong ng kanyang lakas, naabot niya ang bata at dahan-dahang itinaas ito mula sa tubig. Agad na niyakap ni Flora ang bata, idiniin ito sa kanyang dibdib upang bigyan ng init ang nanginginig nitong katawan. Sa gitna ng mabilis na agos, naramdaman ni Flora ang kamay ni Nestor na humawak sa kanyang palad. Isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa. Hindi kita bibitiwan, Flora. Hinding-hindi. Bulong ni Nestor. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig sa kabila ng ingay ng bagyo. Ang pangakong iyon ay tila isang balabal na nagbigay ng proteksyon sa pusong matagal nang nilalamig. Nang makabalik sila sa tuyong bahagi ng bakuran, napaluhod si Flora habang yakap pa rin si Tala.
Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at ang kanyang kanang palad ay may mahabang sugat dahil sa matatalas na kagamitang inanod ng baha. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa bata na dahan-dahang nagmulat ng mga mata at nagsimulang umiyak. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Mula sa itaas na bahagi ng ancestral house, lumabas si Doña Caridad kasama si Raffy at ang ilang mga opisyal ng barangay na mukhang nalinlang na sa kanilang mga kasinungalingan. Ang matanda ay nakaturo sa bahay. Ang kanyang boses ay matalim at walang puwang para sa anumang katuwiran. Nakikita ninyo? Ang bahay na ito ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang batang iyan. Ang malakas na pahayag ni Doña Caridad habang ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Flora. Ang katigasan ng ulo ni Florentina ay isang panganib sa publiko. Bilang nakatatanda sa pamilyang salin lahi, wala na akong ibang magagawa kundi protektahan ang komunidad. Bumaling ang matanda sa mga tao, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapagkunwaring determinasyon. Bukas din, sa pagtila ng ulan, gigibain na ang ancestral house na ito. Sisimulan na ang pagbuwag sa bawat haligi nito upang hindi na ito muling maging banta sa inyong mga buhay. Napatingala si Flora sa bahay na naging saksi ng kanyang bawat pighati at ligaya. Ang mga dingding nito ay tila humihikbi kasabay ng kanyang puso. Ang pagbuwag sa bahay ay tila pagbura sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Paano mo ipaglalaban ang isang tahanan kung ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay naniniwalang ito ang iyong pagkakasala? May lakas pa bang natitira sa pusong pagod na sa pakikipaglaban sa sarili niyang dugo? Ipinid ni Flora ang pinto ng silid ng kanyang lolo. Tila ba ang manipis na kahoy na iyon ay sapat na upang protektahan siya mula sa lupit ng mundong nasa labas. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang sinag ng flashlight na ibinigay ni Nestor ang nagsisilbing gabay. Ang bawat hapdi sa kanyang mga gasgas na braso at ang kirot sa kanyang sugatang palad ay tila nakikipag-unahan sa pintig ng kanyang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Umupo siya sa sahig. Isinasandal ang likod sa malamig na paanan ng kama at dahan-dahang inilabas ang kinalawang na kahon na bakal na nakuha niya kanina. Ang amoy ng sinaunang tabako at pinatuyong dahon ng kampor ay agad na yumakap sa kanya nang buksan niya ang takip. Ang bawat singgasing ng hangin mula sa labas ay tila isang bulong ng kanyang lolo, nagpapaalala ng mga panahong ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng tawanan at seguridad. Sa loob ng kahon, natagpuan niya ang ilang mga lumang liham, isang dekolor na larawan ng kanyang ina na nakangiti, at ang isang makapal na balumbon ng papel na nakatali ng isang kupas na pulang sinulid. Dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakatali. Ang papel ay malutong at kulay kape na dahil sa katandaan, ngunit ang mga guhit sa loob ay nananatiling malinaw. Ito ang orihinal na blueprint ng bahay. Ang bawat linya ay iginuhit ng may katumpakan na tila ba isang obra maestra ng isang henyo. Ngunit hindi lamang ito basta guhit ng isang gusali. Sa gilid ng mga pahina, may mga sulat kamay ang kanyang lolo sa wikang Tagalog na tila isang huling habilin. Ang bahay na ito ay hindi lamang silungan, Florentina. Ito ang puso ng ating bayan. Ang mga ugat nito sa ilalim ng lupa ang nagdidikta kung kailan hihinga ang lupa at kung kailan iiyak ang langit. Huwag mong hahayaan na putulin nila ang mga ugat na ito.
Dahil kapag huminto ang daloy, hihinto rin ang buhay ng ating baryo. Nanginig ang mga daliri ni Flora habang binabasa ang mga salitang iyon. Naiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na paghanga sa katalinuhan ng kanyang ninuno. Ang tinatawag nilang pag-iyak ng bahay ay ang natural na mekanismo ng paghinga ng lupa sa panahon ng baha, isang folk engineering na mas matalino pa kaysa sa anumang semento at bakal ng mga modernong kompanya. Ngunit sa ilalim pa ng blueprint, may isa pang dokumentong nakatago. Ito ay isang kontrata na may lagda ni Raffi. Nanlamig ang buong katawan ni Flora nang mabasa ang nakasulat. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Raffi at ng kumpanya ni Amara na ginawa noong nakaraang buwan pa. Nakasaad doon na nakatanggap na si Raffi ng malaking halaga bilang down payment kapalit ng paggarantiya na mapapaalis si Flora sa bahay sa anumang paraan, legal man o hindi. Ang bawat titik sa kontratang iyon ay tila isang tuka ng buwitre na kumakain sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sariling pinsan ay ibinenta na siya bago pa man magsimula ang bagyo. Ang lahat ng drama, ang lahat ng gaslighting ni Doña Caridad ay bahagi lamang ng isang dambuhalang kasinungalingan para lamang pagtakpan ng utang at kasakiman ni Raffi. Isang biglang paggalaw sa labas ng bintana ang nagpatahimik sa kanya. Ang anino ng isang tao ay mabilis na dumaan at ang dahan-dahang pag-ikot ng trangka ng kanyang pinto ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Hindi ito si Nestor. Ang bawat hakbang na papalapit ay puno ng pagmamadali at panggigipit. Dali-daling itinago ni Flora ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang baro, idinidikit ang malamig na papel sa kanyang mainit na balat. Ang pinto ay bumukas ng marahas. Iniluluwa ang anyo ni Raffi na may hawak na isang lighter. Ang apoy mula sa maliit na kagamitan ay sumasayaw sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang demonyong anyo sa gitna ng kadiliman. Alam kong may kinuha ka sa ilalim ng kama, Flora. Ang boses ni Raffi ay paos at puno ng banta. Ibigay mo sa akin ang box na iyan. Huwag mo nang hintayin na gamitan kita ng dahas. Tapos na ang oras mo. Bukas, ang bahay na ito ay magiging abo bago pa man dumating ang mga bulldozer. Napaurong si Flora patungo sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas, ang tunay na panganib ay nasa harap na niya, may hawak na apoy na handang tupukin ang huling ebidensya ng katotohanan. Paano mo ililigtas ang isang kasaysayan kung ang tanging saksi ay ang apoy na nagnanais pumatay sa iyo? Ang maliit na apoy mula sa lighter ni Raffi ay tila isang nanunuksong hiyas sa gitna ng kadiliman, sumasayaw at nagpapahaba sa anino ng kanyang pinsan na tila isang dambuhalang nagbabadyang lumamon sa buong silid. Ramdam ni Flora ang init na yuntunting gumagapang sa hangin, kasabay ng matapang na amoy ng gas na nagmumula sa maliit na kagamitan. Ang kanyang likod ay nakadikit na sa malamig at magaspang na dingding at ang blueprint na nakatago sa kanyang baro ay tila nagbabaga sa bigat ng katotohanang taglay nito. Flora, huwag mo na akong pilitin. Ang boses ni Raffi ay gumaralgal, isang halong takot at desperasyon. Kailangan ko ang pera. Utang ko ito sa mga taong walang sinasanto. Isang pirma mo lang, isang pagsang-ayon, at matatapos na ang lahat ng ito. Pero kung pipiliin mong maging balakid, hindi ako magdadalawang isip na tupukin ang lahat ng alaala mo.
Tiningnan ni Flora ang kanyang pinsan ng may halong pait at matinding habag. Ang alaala ay hindi natutupok ng apoy, Rafi. Pero ang kaluluwa mo, unti-unti nang nagiging abo dahil sa kasakiman mo. Ninakaw mo ang susi, pinatay mo ang daloy ng tubig, at ngayon, pati ang huling habilin ni Lolo ay gusto mong burahin? Isang hakbang ang ginawa ni Rafi palapit, at ang liwanag ng apoy ay tumama sa kanyang mga matang puno ng puyat at pagkatalo. Sa labas, ang dagundong ng langit ay tila isang galit na boses na pilit binabasag ang katahimikan ng ancestral house. Ramdam ni Flora ang pagyanig ng sahig, isang malalim na panginginig na nagmumula sa kailaliman ng pundasyon. Ang bahay ay muling humihikbi, ngunit sa pagkakataong ito ay isang babala ng pagguho. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng walang ingay. Sa likod ni Rafi, lumitaw ang anino ni Nestor. Hindi ito lumikha ng anumang tunog, tila babahagi siya ng hanging umiihip sa paligid. Ngunit bago pa man makakilos si Rafi, isang malakas na paggalaw ng hangin mula sa bukas na bintana ang nagpataob sa isang lumang plorera sa gilid ng silid. Nalingat si Rafi, at sa pagkakataong iyon, mabilis na sumugod si Nestor upang agawin ang lighter. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay gumulong sa gitna ng alikabok at dilim. Nakita ni Flora ang kislap ng apoy na lumipad patungo sa isang tumpok ng mga lumang kurtina sa sulok. Apoy! Nestor! Ang apoy! Ang tanging naisigaw ni Flora habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Mabilis na gumapang ang apoy sa tuyong tela, tila isang gutom na hayop na kumakain sa bawat hibla nito. Ang matamis na amoy ng lumang kahoy ay napalitan ng nakakasulasok na usok. Sa kabila ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Nestor si Flora patayo. Ang kanyang mahigpit na hawak sa braso ng dalaga ay nagbigay ng lakas na kailangan nito upang kumilos. Kailangan nating lumabas, Flora. Ngayon na! Ang utos ni Nestor habang pilit nilang iniiwasan ang lumalaking liwanag sa sulok ng silid. Nagawa nilang makalabas sa nagniningas na kwarto, ngunit bago pa man sila makababa ng hagdan, napatigil sila nang makita si Doña Caridad na nakatayo sa paanan nito. Ang matanda ay hindi natitinag. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuring katahimikan habang pinapanood ang usok na lumalabas sa itaas. Wala itong bakas ng takot, sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malagim na pag-asa. Hayaan ninyong matupok ang lahat. Ang malamig na tinig ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kapag naging abo ang bahay na ito, wala nang ebidensya ng kahit ano. Flora, wala ka nang babalikan, wala ka nang ipaglalaban. Napahawak si Flora sa blueprint na nakatago sa kanyang dibdib. Ang init ng papel ay tila nagbibigay sa kanya ng isang bagong klasing tapang. Tiningnan niya ang kanyang tiyahin ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha, ngunit ang kanyang paninindigan ay mas matigas pa sa kamagong. Nagkakamali kayo, tiyang. Ang boses ni Flora ay mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan. Dahil ang katotohanan ay wala sa mga kahoy na ito. Narito ito sa akin, at hindi ninyo ito kayang sunugin. Habang papalayo sila ni Nestor sa nagniningas na bahagi ng bahay, isang panibagong panganib ang sumalubong sa kanila sa labas. Ang mga tauhan ni Amara ay nakapaligid na sa bakuran, bitbit ang mga kagamitang handa nang gibain ang anumang matitira sa ancestral house. At sa kabilang dako, ang mga nagagalit na barangay ay muling nagtitipon,
Bitbit ang poot na sadyang itinanim ni Doña Caridad sa kanilang mga isipan. Saan pa maaaring tumakbo ang isang taong ang sariling pamilya ay nagnanais siyang mabaon sa abo ng limot? At paano mo mapapatunayan ang iyong katapatan sa harap ng mga taong ang tanging nakikita ay ang apoy ng iyong pagkawasak? Ang halumigmig ng gabi ay mabilis na napalitan ng isang nanunuyot na init habang ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng ancestral house. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila walang kapangyarihan laban sa apoy na uunti-unting tumutupok sa bodega kung saan nakatago ang mga huling alaala ni Lolo. Ang bawat dila ng apoy na kumakapit sa tuyong kahoy ng kamagong ay tila mga daliri ng tadhana na pilit binubura ang kasaysayan ng pamilya Salinlahi. Flora, bitawan mo na ang mga gamit na yan. Kailangan na nating lumabas. Ang sigaw ni Nestor habang pilit niyang hinahawi ang makapal at itim na usok. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at nangingilid ang luha, hindi lamang dahil sa usok, kundi dahil sa sakit na makitang naglalaho ang lahat ng pinaghirapan ng dalaga. Ngunit si Flora ay tila estatwang nakatitig sa nagliliyab na pinto ng bodega. Ramdam niya ang init na humahaplos sa kanyang mukha at ang blueprint na nakadikit sa kanyang dibdib ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Ito lamang ang natitira. Ang bawat tahi ng kanyang mga damit, ang bawat butil ng bibingka na kanyang inihanda, lahat ay tila magiging abo na sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang kumilos. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, sinubukan niyang abutin ang isang lumang kahon ng mga sinulid at tela sa gilid, ang tanging kabuhayan na mayroon siya. Huwag, Flora, masyado nang mapanganib. Mabilis na yinakap ni Nestor si Flora mula sa likuran at binuhat ang dalaga palabas ng nagbabagang silid. Nang makalabas sila sa bakuran, sinalubong sila ng malamig na hampas ng ulan. Ang pagkakaiba ng init ng apoy at ginaw ng gabi ay tila isang malakas na sampal sa diwa ni Flora. Napaluhod siya sa basang damo, ang kanyang balat ay nababalot ng uling at ang kanyang buhok ay may amoy ng sunog na pangarap. Sa kanyang harapan, ang ancestral house ay tila isang dambuhalang lantarang sugat sa gitna ng kadiliman. Mula sa malayo, nakita niya si Doña Caridad. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng kanyang malaking payong, walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha habang pinapanood ang pagkawasak. Nang mapansin ni Caridad si Flora, dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang hudyat ng kanyang huling tagumpay. Tingnan mo ang sarili mo, Florentina. Ang boses ng matanda ay mahinahon ngunit puno ng kamandag. Wala ka ng laban. Ang sinasamba mong bahay ay abo na. Ang mga ebidensya ng sinasabi mong katotohanan ay tinupok na ng apoy. Ano pa ang saysay ng pananatili mo rito? You are nothing but a beggar in your own land now. Hindi sumagot si Flora. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa blueprint na basang-basa na ng kanyang mga luha. Ang bawat salita ni Doña Caridad ay tila isang pako na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Ramdam ni Flora ang matinding panghihina, ang pakiramdam na gusto na lamang niyang lamunin ng putik at mawala sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Nestor. Hindi ito nagsalita, ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito ay sapat na
upang maramdaman ni Flora na mayroon pa siyang kasama sa gitna ng abo. Isang maliit na kislap ng galit ang biglang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Isang galit na hindi nananakit, kundi nagbibigay ng lakas. Dahan-dahang tumayo si Flora. Ang uling sa kanyang mukha ay hindi nakapagkubli sa talim ng kanyang tingin. Tumingala siya sa langit, hinahayaang hugasan ng ulan ang dumi sa kanyang pisngi. Ang bawat butil ng tubig ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang naninigas na katawan. Maaring natupok ninyo ang kahoy at bubungan tiyang. Ang boses ni Flora ay gumaralgal ngunit puno ng determinasyon. Pero ang bawat patak ng ulan na ito ang saksi ko. Ang bawat luhang ibinuhos ng bahay na ito ay dadaloy patungo sa katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. Tumalikod si Flora, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa gitna ng dilim. Sa kanyang isipan, hindi na ang apoy ang kanyang nakikita, kundi ang isang bagong umaga na sisikat mula sa abo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pahayag, alam ni Flora na bukas ang pinakamahirap na laban, ang harapin ang buong barangay at ang batas na tila nakapanig sa mga may kapangyarihan. Mayroon pa kayang sapat na lakas ang isang pusong sugatan upang itahi ang katarungan mula sa mga nagniningas na hibla ng katotohanan? O sadyang ang tadhana ay nakasulat na sa abo ng nakaraan? Ang bulwagan ng barangay ay puno ng singaw ng mga basang katawan at ang mabigat na amoy ng pag-aalinlangan. Sa labas, ang langit ay tila isang dambuhalang timba na walang tigil sa pagbubuhos ng galit, at ang bawat butil ng ulan na tumatama sa bubungang yero ay tila mga batong nagnanais wasakin ang katahimikan sa loob. Ang dilaw na liwanag mula sa mga lumang bumbilya ay nagbibigay ng nakapapangilabot na anino sa mga mukha ng mga taong nandoon, mga magsasaka, mangingisda, at mga inang may bitbit na mga sanggol. Lahat ay naghihintay ng hatol sa gitna ng unos. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Caridad. Nakasuot siya ng itim na belo na tila ba siya ay isang biyudang nagluluksa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Hawak niya ang isang panyo na paminsan-minsan ay idinidikit sa kanyang mga mata. Umaakto bilang isang matandang sugatan ang puso dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang pamangkin. Mga kababayan, masakit para sa akin ang humantong tayo sa ganito. Ang boses ni Doña Caridad ay gumaralgal, isang perpektong pagganap para sa mga taong madaling makuha ang loob. Ang pamilyang Salinlahi ay laging naglilingkod sa inyo. Ngunit hindi ko na mapapayagan na ang isang guhong bahay ay maging mitya ng kamatayan ng ating mga anak. Si Florentina ay nagbubulag-bulagan sa panganib dahil lamang sa sarili niyang interes. Isang bulong-bulungan ang gumapang sa buong bulwagan, tila isang kawan ng mga bubuyog na handang manira. Ang puot sa mga mata ng mga taga-baryo ay nakatutok sa pintuan, naghihintay sa pagdating ng kontrabida ng kanilang gabi. Si Amara, na nakatayo sa gilid, ay tumango sa mga opisyal ng barangay. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiguraduhan na sa gabing ito, ang lupang kinatatayuan ng ancestral house ay mapapasakamay na nila. Ngunit ang malakas na pagtulak sa pintuan ng bulwagan ang nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Flora. Hindi siya ang Florang marupok at madaling paiyakin na nakilala nila. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng uling mula sa sunog at ang kanyang mga paa ay balot ng putik. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay naglalakad ang mga kababaihan ng baryo,
Ang mga inang binibigyan niya ng bibingka, ang mga may na tinutulungan niya sa tuwing may kailangan silang tahiin. Ang kanilang presensya ay tila isang pader ng katotohanan na bumabakod sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Flora patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila isang hudyat ng pagbangon. Ramdam niya ang kaba ni Nestor na nakasunod sa kanya. Bitbit ang isang rolyo ng mga papel na maingat na nakabalot sa plastic. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatitig sa kanila, ang iba ay may galit, ang iba naman ay may pagtataka. Tiyang, itigil na ninyo ang palabas na ito. Ang boses ni Flora ay mahinahon ngunit may talim na tila isang bagong hasang gunting. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Tumayo ng tuwid si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong kapangahasan ito, Florentina? Look at these people. Look at the disaster you caused. Wala ka ng karapatang magsalita rito. Hindi natinag si Flora. Inabot niya ang rolyo ng papel mula kay Nestor at inilatag ito sa mesa ng mga opisyal ng barangay sa harap ng lahat. Ang blueprint ng kanyang lolo ay muling naliwanagan. Ang bawat linya nito ay tila nagdurugo ng katotohanan sa ilalim ng ilaw ng bulwagan. Hindi ang bahay ang pumatay sa inyo, kundi ang kasakiman ng pamilyang ito. Ang malakas na pahayag ni Flora na umaling-aungaw sa bawat sulok ng silid, tila isang kulog na bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Ang baha sa inyong mga bahay ay hindi aksidente. Ito ay isang sadyang pagpatay sa daloy ng tubig upang magkaroon ng dahilan na gibain ang ating kasaysayan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay mas nakatutulig pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang blueprint sa ibabaw ng mesa ay tila isang buhay na saksi at si Flora, na may mga kamay na puno ng kalyo at sugat, ay handa ng ilantad ang huling mitya na magpapasabog sa tore ng kasinungalingan ni Doña Caridad. Ang bawat linyang nakaguhit sa blueprint na nakalatag sa mesa ay tila mga ugat ng isang dambuhalang punong matagal nang binuwag ng bagyo. Ngunit ngayon ay muling nabubuhay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bulwagan. Ang dulo ng nanginginig na daliri ni Flora ay tumigil sa isang bahagi ng guhit kung saan nagtatagpo ang tatlong malalaking daluyan. Tumingala siya at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi ng katarungan. Ang ancestral house ay hindi isang hadlang sa tubig. Ang boses ni Flora ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama sa konsensya ng mga nakikinig. Idinisenyo ito ni Lolo para maging daluyan. Ang mga tubong luwad sa ilalim ng lupa ang sumisipsip at naglalabas ng tubig patungo sa ilog upang hindi ito umapaw sa inyong mga kabahayan. Ngunit bakit tayo binaha ngayon? Dahil ang mga daluyang ito ay sadyang pinatay. Isang malakas na bulong-bulungan ang muling gumapang sa bulwagan. Humakbang pasulong si Nestor, bitbit ang isang plastic na naglalaman ng mga tipak ng semento na may bakas pa ng putik. Ito ang nakuha namin sa mainit na riles kanina. Hindi ito dumi mula sa baha. Ito ay sementong sadyang ibinuhos para barahan ang puso ng sistema. May mga taong gustong magmukhang mapanganib ang bahay para magkaroon sila ng dahilan na gibain ito. Namutla si Raffy. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila isang hayop na naghahanap ng butas na matatakasan. Susugod sana siya para hablutin ang mga ebidensya, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang kalalakihan sa baryo na nagsisimula ng magduda. Sinungaling.
Ang sigaw ni Doña Caridad, ang kanyang boses ay pumitlag sa galit. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Isang thomay at isang hamak na mekaniko lang kayo. Anong alam ninyo sa engineering? Amara, sabihin mo sa kanila na gawa-gawa lang ito. Ngunit si Amara ay nanatiling tahimik sa gilid. Ang kanyang mukha ay malamig na tila yelo. Alam ng isang matalinong negosyante kung kailan dapat bumitaw sa isang lumulubog na barko. Ang katahimikan ni Amara ay tila isang kumpirmasyon na nagpabagsak sa balikat ni Doña Caridad. Sa gitna ng tensyon, inilabas ni Flora ang huling alas na kanyang itinatago, ang kinalawang na kahon at ang dokumentong nakuha niya mula sa kwarto ni Lolo. Hindi lang semento ang barado rito, Tiang, pati ang katapatan ninyo ay nabarahan na ng pera. Inilatag niya ang kontrata sa harap ng kapitan ng barangay. Ito ang kasunduan sa pagitan ni Raffy at ng kumpanya. Tatanggap siya ng 50 milyong piso kapag tuluyan ng naibenta ang lupa at kailangan niyang mapatunayan na ang bahay ay hazard sa komunidad para makuha ang demolition permit. Ang bawat salita ni Flora ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bulwagan. Ang mga mangingisda at magsasaka na kanina ay galit kay Flora ay unti-unting humarap kay Raffy at Doña Caridad. Ang poot ay mabilis na nagpalit ng direksyon. Ang mga mukha ng mga inang nawalan ng gamit sa baha ay nabalot ng matinding pagnanasa para sa katarungan. Raffy, totoo ba ito? Ang paos na tanong ni Mang Isko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa galit. Hindi nakasagot si Raffy. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay nabasa hindi ng ulan, kundi ng pawis ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng pagbubunyag na ito, ang malakas na dagundong ng langit sa labas ay tila isang babala. Ang tubig sa labas ng bulwagan ay mabilis na tumataas. At ang tunog ng mabilis na agos ay tila nagbabadya ng isang mas malaking panganib. Isang tauhan ng barangay ang pumasok ng humahangos. Kapitan, ang dike sa itaas. Mukhang hindi nakakayanin. Ang tubig mula sa bundok ay diretsong bababa rito dahil barado pa rin ang main drainage sa ancestral house. Napatingin ang lahat kay Flora. Ang tagumpay sa pagbubunyag ng katotohanan ay panandalian lamang dahil ang tunay na kalaban, ang nagngangalit na kalikasan na sadyang ginising ng kasakiman, ay malapit ng sumunggab sa kanilang lahat. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nang marinig ang babala tungkol sa nagbabadyang pag-apaw ng dike, ang takot sa mga mata ng mga taga-baryo ay napalitan ng isang desperadong pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Flora sa ibabaw ng isang upuan. Ang kanyang anyo ay tila isang tanglaw sa gitna ng unos. Makinig kayo, hindi pa huli ang lahat. Ang hiyaw ni Flora, ang kanyang tinig ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Ang bahay ni Lolo ay idinisenyo para sa ganitong pagkakataon. Kung mabubuksan natin ang pangunahing daluyan, hihigop ang lupa ng tubig at maililigtas ang mga kabahayan sa ibaba. Nestor, ang mga kagamitan, walang nag-atubili. Sa pangunguna ni Flora at Nestor, ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo ay lumabas sa bulwagan. Ang kanilang mga ilaw ay tila isang mahabang prosesyon ng pag-asa na bumabaybay sa madilim at maputik na kalsada patungo sa ancestral house. Habang papalapit sila,
Mas nagiging malinaw ang tunog ng nagngangalit na tubig na pilit sumusunggab sa pundasyon ng matandang gusali. Nang makarating sa likuran ng bahay, bumungad sa kanila ang matigas na sementong ibinuhos ni Raffy. Ang tubig ay nag-iipon na roon, bumubuo ng isang dambuhalang whirlpool na tila nagnanais lamunin ang buong istruktura. Kinuha ni Flora ang isang mabigat na barena mula kay Nestor. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang hapdi ng kanyang mga sugatang palad. Ngunit ang bay ng bawat buhay sa baryo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Para kay Lolo, para kay Tala, para sa ating lahat. Ibinagsak ni Flora ang barena sa matigas na semento. Ang bawat pagtama ng bakal sa bato ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya tumitigil. Sa bawat hampas, naaalala niya ang bawat pangungutya ni Doña Caridad at ang bawat patak ng luha ni Tala. Ang mga taga-baryo ay nagsimula na ring tumulong gamit ang kanilang mga kamay at anumang kagamitang dala nila upang bakbakin ang harang ng kasakiman. Sa wakas, ang matigas na semento ay nagkaroon ng malaking lamat. Sa isang huling malakas na hampas ni Flora, ang harang ay tuluyang gumuho. Isang dambuhalang agos ng tubig ang biglang sumipsip sa lahat ng basura at putik patungo sa kailaliman ng mga tubong luwad. Ang ancestral house ay tila huminga ng malalim, isang malalim na tunog ng tubig na mabilis na dumadaloy sa ilalim ng lupa, lumalayo sa mga kabahayan at patungo sa ilog. Ang himala ng daloy ay naganap sa harap ng kanilang mga mata. Ang baha sa paligid ay nagsimulang humupa ng mabilis. Tila ba ang lupa mismo ay isang nauuhaw na nilalang na uminom sa lahat ng panganib. Ang mga taga-baryo ay napaluha sa tuwa, ang iba ay napaluhod sa pasasalamat. Si Flora ay napasandal sa pader, hingal na hingal, habang pinapanood ang katuparan ng pangarap ng kanyang lolo. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa dilim ng beranda. Si Doña Caridad, na ang damit ay basang-basa at ang buhok ay nakakalaykay na dahil sa matinding galit at pagkapahiya, ay tumatakbo patungo kay Flora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa pagguho ng kanyang marangyang mundo. Winasak mo ang lahat, Florentina. Winasak mo ang buhay ko. Ang hiyaw ng matanda na tila isang liyab sa gitna ng ulan. Nasa gilid si Flora ng malalim na cistern, ang pangunahing imbakan ng tubig na kakahukay lamang nila. Sa isang iglap ng matinding pagkapuot at desperasyon, buong lakas na itinulak ni Doña Caridad si Flora. Ang dalaga ay nawalan ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, hanggang sa ang kanyang katawan ay tuluyang mahulog sa madilim at mabilis na agos ng tubig sa loob ng imbakan. Flora! Ang huling narinig niyang hiyaw ni Nestor bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman ng kailaliman. Ang bawat himaymay ng katawan ni Flora ay binalot ng dambuhalang lamig nang lalamunin siya ng madilim na kailaliman ng cistern. Ang tubig ay tila isang mabilis na daluyong na nagnanais humigop sa kanyang huling hininga, paikot-ikot at walang direksyon. Sa ilalim ng tubig, ang katahimikan ay nakabibingi, ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, naramdaman ni Flora ang isang kakaibang kapayapaan. Ang mga tubong luwad na binuo ng kanyang lolo ay tila yumayakap sa kanya, hindi para lunurin kundi para ihatid siya sa ligtas na daluyan.
Isang malakas na bisig ang biglang bumasag sa ibabaw ng tubig. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita ni Flora ang mukha ni Nestor. Isang mukhang puno ng takot, ngunit may determinasyong higit pa sa anumang unos. Flora, kumapit ka sa akin. Ang sigaw ni Nestor, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa pagitan ng paghingal at pag-aalala. Mahigpit niyang hinawakan ang baywang ng dalaga at dahan-dahan silang iniahon mula sa bibig ng dambuhalang imbakan. Nang muling makatapak si Flora sa matigas na lupa, ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pasasalamat sa langit. Ang ubo na lumalabas sa kanyang dibdib ay may kasamang maruming tubig, ngunit ang init ng mga palad ni Nestor sa kanyang likuran ang nagpabalik sa kanyang diwa. Tumingala siya at nakita ang isang eksenang hindi na kailanman mabubura sa kanyang balintatao. Si Doña Caridad ay napapalibutan na ngayon ng mga taga-baryo. Ang matanda, na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay nakadapa na ngayon sa putikan. Ang kanyang mamahaling itim na terno ay balot na ng dumi at ang kanyang belo ay nakasabit sa isang mababang sanga, tila isang simbolo ng kanyang napunit na dignidad. Wala na ang kintab ng kanyang mga hiyas. Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang makikita habang nakatingin sa mga taong dati ay tinitingnan niya ng may paghamak. Wala kang puso, Doña Caridad. Ang sigaw ni Mang Isko habang hawak-hawak ang kanyang flashlight na nakatutok sa mukha ng matanda. Sinubukan mong patayin ang sarili mong dugo sa harap naming lahat. Sa gilid, nakita ni Flora si Raffy na nakapuso na ang mga kamay sa likod. Binabantayan ng 2 pulis na kanina pa pala tinawag ni Nestor. Ang mukha ng kanyang pinsan ay wala ng bakas ng pag-asa. Tanging ang pagtanggap sa kanyang madilim na kinabukasan ang natitira. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraan ng kidlat, minsan ito ay dumarating sa anyo ng putik na kumakapit sa iyong pinakamamahal na damit sa harap ng mga taong iyong minalit. Florentina, pamilya tayo. Ang pautal na pakiusap ni Doña Caridad, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mailap, natatakot sa hiya na higit pa sa takot sa rehas. Tumayo si Flora ng tuwid sa tulong ni Nestor. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng pait na kanyang dinanas. Tiningnan niya ang kanyang tiyahin ng may malalim na habag. Isang habag na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang pamilya ay hindi nananakit tiyang. Ang pamilya ay nagpoprotekta. Ang boses ni Flora ay mahinahon ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang lupang ito, ang bahay na ito, mananatili itong saksi sa lahat ng ginawa ninyo. Wala na kayong lugar dito. Habang inaakay ng mga pulis si Doña Caridad at Raffy palayo, ang katahimikan ay bumalot sa bakuran ng ancestral house. Ang bawat taga-baryo ay isa-isang lumapit kay Flora. Ang ilan ay humawak sa kanyang kamay. Ang ilan ay tumango ng may pagkilala at paghingi ng tawad. Ang baha ay tuluyan ng humupa at ang tunog ng tubig na dumadaloy sa mga riles ay tila isang banayad na kanta ng pagtatagumpay. Naiwan sina Flora at Nestor sa ilalim ng matandang punong narra. Ang pagod sa kanilang mga katawan ay tila naging isang matamis na pahinga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng basang lupa at ang dahan-dahang pagtila ng ulan, naramdaman ni Flora ang tunay na kahulugan ng katarungan. Hindi ito ang pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi ang paglaya ng kanyang sariling puso mula sa tanikala.
ng nakaraan. Sumikat ang araw sa lalawigan ng Bicol na tila isang dambuhalang gintong kumot na unti-unting nagpapainit sa basang lupa. Ang mga ulap na kanina ay nangingitim sa galit ay napalitan ng mapuputi at malalambot na tila bulak na naglalakbay sa asul na kalangitan. Sa bakuran ng ancestral house, wala na ang baha, wala na ang putik na humihila sa dangal, tanging ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng namumukadkad na mga bulaklak ng kalyos ang nananatili sa hangin. Dahan-dahang hinaplos ni Flora ang mga haligi ng bahay na may mga bakas pa ng uling at tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog na nagmumula sa loob ng mga pader ay hindi na isang panaghoy. Ang bawat daloy ng tubig sa malilinis na tubong luwad ay tila isang banayad na himig, isang pagkumpas ng buhay na masaya at payapa. Ang bahay na dati ay tinawag na umiiyak ay tila natutong tumawa muli, kasabay ng paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa malawak na sala kung saan siya dati ay hinihiya, ngayon ay naririnig ang masiglang pag-ikot ng mga makinang panahi. Sa tulong ni Nestor at ng mga kagamitang naisalba, itinatag ni Flora ang tahi ng salinlahi. Isang suwang may para sa mga kababaihan ng baryo na nawalan ng kabuhayan dahil sa bagyo. Ang bawat hibla ng sinulid na dumadaan sa butas ng karayom ay tila pagtatahi ng kanilang mga pangarap. Ang mga inang dati ay puno ng takot, ay ngayon ay puno ng pag-asa, habang ang kanilang mga kamay ay abala sa paglikha ng mga dekalidad na produkto mula sa mga telang itinatabi ni Flora. Ate Flora, tingnan ninyo po ang gawa ko. Masayang tawag ni Tala na ngayon ay masigla na at tumutulong sa pag-aayos ng mga butones. Ang bata ay tila isang munting sikat ng araw na nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Ngumiti si Flora at hinawakan ang balikat ng bata. Napakaganda, Tala. Parang ang mga bulaklak na ibinigay mo sa akin. Nang dumaan ng hapon, lumabas si Flora sa beranda upang sulyapan ang paglubog ng araw. Doon, nadatnan niya si Nestor na abala sa pagsusuri ng mga huling bahagi ng riles ng tubig. Nang mapansin ng binata ang pagdating ni Flora, itinigil nito ang kanyang ginagawa at tumayo ng tuwid. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang marubdod na kulay kape sa kanilang balat. Dahan-dahang lumapit si Nestor at hinawakan ang mga kamay ni Flora. Ang kalyo sa kanilang mga palad ay nagtagpo, isang patunay ng mga pagsubok na kanilang magkasamang hinarap. Walang salitang binigkas ang binata sa loob ng ilang sandali, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay sapat na upang maramdaman ni Flora ang pintig ng isang pusong matagal nang naghihintay. Flora! Ang boses ni Nestor ay mababa at puno ng katapatan. Ang bahay na ito ay matibay na muli, pero ang sarili mong puso, handa na ba itong magkaroon ng kasama sa pag-aalaga sa ating bukas? Isang tahimik na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Flora. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Tumango siya ng bahagya at ang pagsandal ng kanyang ulo sa balikat ni Nestor ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa gitna ng kapayapaan. Ngunit bago pa man tuluyang lumubog ang araw, dinala ni Flora ang kanyang sarili sa kwarto ng kanyang lolo upang ayusin ang mga huling gamit na naisalba mula sa sunog. Sa ilalim ng isang lumang Biblia, nakita niya ang isang sobreng hindi pa niya nabubuksan,
isang sobreng may sulat kamay ng kanyang ina. Nang buksan niya ang liham, ang bawat titik ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Isang lihim ang nakasulat doon, isang katotohanang hindi kailanman binanggit ni Doña Caridad. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nagkaroon ng utang na loob sa matanda. Sa katunayan, ang lahat ng perang ginamit ni Caridad para sa kanyang marangyang buhay noong una ay nagmula sa pagsisikap ng ama ni Flora na ipinagkatiwala sa kapatid nito. Nanginig ang mga kamay ni Flora. Ang huling tanikala ng kanyang pagkakaalipin ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng kasinungalingang ginamit laban sa kanya ay isa lamang palasyo ng baraha na ngayon ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa dulo ng liham, may isang pangalang binanggit ang kanyang ina, isang pangalang hindi pamilyar kay Flora, isang tao sa Maynila na may hawak ng huling habilin na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao. Sino ang taong ito na binanggit ng kanyang ina? At anong bagong yugto ng kasaysayan ang magbubukas ngayong alam na ni Flora ang tunay na halaga ng kanyang dugo? Lumipas ang ilang mga buwan, ang bawat haplos ng panahon ay tila naging isang mahusay na manghahabi na dahan-dahang nag-aayos sa mga punit na bahagi ng buhay ni Flora. Ang lalawigan ng Bicol ay hindi na lamang lugar ng mga bagyo sa kanyang alaala. Ito na ngayon ang saksi ng kanyang muling pagsilang. Ang ancestral house na dati ay kinatatakutan at tinatawag na umiiyak ay nakatayo ngayon ng may bagong kintab at dangal. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng kulay ng bukang liwayway at ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng sariwang pandan at nilutong bibingka. Sa loob ng sungmay, ang tunog ng mga makinang panahi ay tila isang masayang orkestra na nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng hapon. Nakita ni Flora si Tala na masayang naglalaro sa ilalim ng matandang punong nara. Ang kanyang tawa ay tila mga kampanilyang nagbibigay ng musika sa paligid. Ang bata ay hindi na ang maputlang biktima ng baha. Siya na ngayon ang simbolo ng pag-asang kailanman ay hindi nalunod. Sa gitna ng kanyang kapayapaan, naisip ni Flora ang kanyang tiyang Caridad at si Raffy. Nabalitaan niyang ang matanda ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na silid sa Maynila, malayo sa karangyaang dati nitong ipinagyayabang. Ang bawat gabi ni Caridad ay balot ng dilim ng hiya at pangungulila sa pamilyang kanya mismong itinakwil. Pinatawad na ba sila ni Flora? Sa kanyang bawat paghinga, naramdaman ni Flora na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa gapos ng poot. Hindi na siya nagtatanim ng galit. Hinayaan na niya ang tadhana at ang batas ng tao na maghusga sa kanila. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmula sa kanilang pagbagsak, kundi sa kanyang sariling pagtindig. Lumapit si Nestor sa kanya, dala ang isang baso ng malamig na tubig at ang isang ngiting tila huling piraso ng langit. Iniisip mo na naman ba ang lihim na iyon, Flora? Mahinang tanong ng binata habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Ngumiti si Flora at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Nestor. Ang pintig ng puso ng lalaki ay tila isang pangako ng seguridad na hindi na muling mababasag. Hindi na, Nestor, ang taong binanggit ni nanay sa liham, natagpuan ko na siya. Isang matandang abogado na matagal nang naghihintay na ibigay ang katarungang dapat ay sa atin noon pa. Pero alam mo,
Hindi na mahalaga kung gaano pa kalaki ang yaman na iyon. Ang tunay na pamana ay narito na sa harap ko. Tiningnan ni Flora ang kabuuan ng kanyang tahanan. Ang mga tubong luwad sa ilalim ng lupa ay patuloy na dumadaloy, payapa at walang harang. Natutunan niya na ang buhay ay parang pagtatahi ng tela. May mga bahaging kailangang gupitin, may mga sinulid na sadyang napuputol, ngunit hanggat hawak mo ang karayom ng pananampalataya, palaging may pagkakataong makabuo ng isang bagong obra maestra. Ang aral na iniwan ng kanyang lolo at ng bawat luhang ibinuhos ng bahay ay malinaw na ngayon. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kayamanan, kundi sa kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal sa kanyang pinanggalingan. Ang pag-ibig, katarungan, at pag-asa. Ito ang mga pundasyong hindi kailanman matitibag ng anumang bagyo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng mga kulay na lila at ginto sa kalangitan, nanatiling nakatayo sina Flora at Nestor sa beranda. Ang ancestral house ay hindi na muling iiyak sa pighati. Ang bawat patak ng ulan sa hinaharap ay magiging isang awit na lamang ng pasasalamat dahil sa wakas, ang daloy ng tubig at ang daloy ng pag-ibig ay naging isa.